Viral online ang video ng tila sadyang pagpasok na isang driver sa one-way na kalsada sa Bonifacio Global City o BGC. Ang driver may binanggit umanong pangalan ng anak na isang politiko nang sitahin siya ng traffic marshal. Balita hatid ni Ian Cruz. Saan tayo? Left or right? Left or right? Left or right? Left. Sa videong ito, makikitang isang lalaki nagmamaneho sa 28th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Hanggang sa lumiko sila sa 7th Avenue na one-way. Pwede ba kumaliwa dyan? Pwede. Bawal! Basta ako. Nalakad ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mahuli tayo. Mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, long way ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Yung ways. Oh, sabi mo ways. Kuya, we're getting lost. So, the ways, I think. Yeah, sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po kuya. We're getting lost. Saan po Ways, dinala pupunta? kami somewhere. Ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Nagpatuloy ang kanilang pagpapaliwanag at ini-name drop pa ang anak ng isang politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Ang videong yan nakuha pa noong September 23 ay kumakalat sa social media. Ayon sa pamunuan ng BGC, tiniketa ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Gayun din ang pahayag ng social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bagong pangalan na sangkot umano sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa ang binanggit ni dismissed Mayor Alice Guo sa executive session sa Senado. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito. Dagdag pa niya, posibleng ialok kay Guo ang pagiging state witness kung may tuturo niya ang totoong mastermind at pinaka-guilty sa pogo sa Bamban, Tarlac. Naiintindihan naman daw ng senador ang pag-aalangan ni Guo na magbanggit ng pangalan dahil na rin sa banta sa kanyang buhay. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Ejercito. Gusto naman daw questionin ng senador ang isa pang dating alkalde ng Bamban kung paano nakapasok si Guo sa bayan. Kaugnay yon sa paglutang ng isang espiya umano si Guo ng China. Suspendido si Mayor Jaime Capil at 10 pang opisyal ng Porac, Pampanga habang iniimbestigahan ang umano'y kapabayaan nila sa iligal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo. Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo iniimbestigahan naman kaugnay sa paggamit daw ng eroplano sa pag-alis sa Pilipinas noong Hulyo. Taliwas po sa unan niyang pahayag na nagbangka sila. Balitang hatid ni Salima Refran. 6 na buwang preventive suspension ang pinataw ng Ombudsman kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil at 10 pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Porac. Yan ay habang iniimbestigahan ang reklamong inihain ng DILG, bunsod ng umano'y gross neglect of duty, kaugnay sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac. Kung mapatutunayan, posible silang matanggal sa pwesto. Ayon sa dokumento mula sa Ombudsman, inireklamo si Capil dahil bigo umano ito bilang signatory ng mga business permit na imbestigahan ang irregularidad sa mga dokumento ng Lucky South 99. 3 magkakasunod na taon umano ay naprubahan ni Capil ang permit ng Pogo kahit kulang raw sa requirements. Hindi rin daw umaksyon agad si Capil para bawiin ang business permit ng Lucky South 99 noong mag-expire ang PAGCOR license nito at di rin daw na-aksyonan agad ang mga ulat ng criminal activity sa compound. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Porac LGU. Wala pang linaw kung sino ang itatalagang acting mayor. Dati nang tinanggi ni Capil ang mga alegasyon ng special treatment sa Lucky South 99. Kaugnay naman sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration, partikular sa mga pribadong eroplano. Kasunod ito nang lumutang sa Senado na hindi bangka, kundi eroplano ang sinakyan ni Guo paalis sa Pilipinas. Ang ginagawa po natin is coordinating now with our counterparts there to get the manifest nung aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan.
Samantala, ingat naman ng mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigad Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog na gumamit ng alias na Jessica Francisco ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito naaresto sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nag-utos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa iligal na pogo. Too early to tell, baka mamaya meron nga naman talaga siya masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigasyon. She will never be a credible witness involved in a textbook scam, and she was trying to bribe officials in Malacanang in 1999. Ang PNP dinepensahan ang pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may kaduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information, but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sisiguraduhin daw ni bagong Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na magsasara ang lahat ng pogo sa katapusan ng 2024 alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan ang pogo na itinayo sa resort na dating pagmamay-ari ng mga Rimulya sa Cavite. Ayon sa bagong DILG Secretary, nangako ang mga operator ng naturang pogo na magsasara sila sa December 15. Sa turnover ceremony ng liderato ng DILG, binanggit din ni Rimulya ang ilang target niya para sa kagawaran, tulad ng pagtatanggal sa politika at palakasan system sa Philippine National Police at zero casualty sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Naudlot ang biyahe ng ilang sasakyan sa La Trinidad, Benguet dahil sa pagbaha roon kahapon. Ayon sa ilang residente, tumagal ng 40 minuto ang pag-ulan kahapon ng hapon na nagpabaha sa kalsada sa Barangay Buyagan. Humupa rin ang baha kalaunan. Sa Bintar, Ilocos Norte naman, isang magsasaka ang patay matapos malunod ng tangkang tawirin ang isang ilog sa gitna ng pag-ulan. Papunta raw sa ng bukid ang biktima. Inabot ng ilang oras ang paghahanap sa kanyang bangkay. Natamaan naman ng kidlat ang isang magsasaka sa bayan ng Solsona. Dead on arrival siya sa ospital. Sa Enrile, Cagayan naman, mudslide ang naging problema ng mga motorista sa barangay Madarulog. Pansamantala ring isinara ang overflow bridge sa Casibo, Nueva Vizcaya dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Maayos na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong pong Huwebes. Pero ayon po sa Pag-asa, posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi. Ang extreme northern Luzon, partikular na ang Batanes, Apayao at Cagayan, ay apektado naman ng northeasterly surface wind flow. Bukod po sa ulan, magdudulot iyon ng bahagyang malamig na panahon. Ngayong pong araw, nakapagtala ng 17.2 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 19.6 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 21.9 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. 22.2 degrees Celsius sa Coron, Palawan. Habang 25.5 degrees Celsius ang minimum temperature dito sa Quezon City. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mga mare, jam-packed ang second night ng concert ng American singer-songwriter na si Neo sa Pilipinas. Present ako sa 1 in a million experience na yan.
Kasama ang libo-libong fans, nakisabay syempre ang Marinyo sa pagkanta ng ilang hit songs ni Neo tulad ng So Sick. Nagliwanag pa ang venue nang kantahin niya ang iba pa niyang hits tulad ng Because of You, Sexy Love at Closer. Spotted sa concert ang Sparkle artist at Black Rider star na si John Lucas. Noong Martes, shinare pa ni Neo sa Instagram ang kanyang gym experience bago ang day 1 ng concert na bahagi ng kanyang Champagne and Roses Tour. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.